Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. And blessed be the name of the Lord. Thank you, Jesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, dakilang Amang nasa langit at may likha ng langit at lupa, sa gabing ito'y patuloy po namin kayong pupurihin, sasambahin, luluwalhatiin, pasasalamatan sa lahat ng pagpapalang tinanggap namin sa iyo at patuloy naming tatanggapin. Nawa sa gabing ito, muli mo nawang ipadama sa amin ang iyong presensya. Sapagkat ikaw, Panginoon, ay nangako sa amin na kapag may 2 o 3 nagtitipon sa iyong pangalan, ikaw ay naroroon. Sa pamamagitan nawa ng iyong presensya, iunat mo nawa ang iyong mapagpalang kamay upang ang lahat ng may mga karamdaman ay nawa makaranas sa gabing ito ng himalang kagalingan. At ang lahat ng pinanghihinaan dahil sa kanilang mga suliranin sa pinansyal, suliranin sa trabaho, suliranin sa pamilya, suliranin sa lahat ng bagay, nawa sa gabing ito sa pamamagitan ng iyong salita, magbigay nawa ng pag-asa sa mga taong nakikinig. At higit sa lahat, Panginoon, nawa, itinataas din namin sa iyo ang aming punong lingkod. Lahat ng kanya at ang kanyang mga anak at ang kanyang may bahay. Na nawa, patuloy mo po siyang gabayan. Patuloy mo po siyang bigyan ng kalakasan. At patuloy mo po siya ng bigyan ng kalusugan na galing sa iyo. Nawa sa gabing ito rin, Panginoon, na ang lahat ng tumanggap ng iyong katawan at dugo at patuloy na makikinig ng iyong magandang balita na may mga daladalang prayer requests ay pauwiin mo nawang mga answered prayers, O Lord. At sa pamamagitan nito, Panginoon, patuloy po kaming magpupuri sa iyong pangalan.
Purihin natin ang Panginoon na malakas na papuri sa Diyos. Ating pakinggan ang magandang balita hangos sa Ebanghelyo ni San Juan sa Kabanatang 3 sa talatang 1 hanggang 21. It's in the Gospel of John, chapter 3, verses 1 to 21. And it says, "There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, 'Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs that you do unless God is with him.' Jesus answered and said to him, 'Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God.' Nicodemus said to him, 'How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born?' Jesus answered, 'Most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit, it is spirit. Do not marvel that I said to you, you must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit.' Nicodemus answered and said to him, 'How can these things be?' Jesus answered and said to him, 'Are you the teacher of Israel and do not know these things? Most assuredly I say to you, we speak what we must know and testify what we have seen, and you do not receive our witness. If I have told you earthly things and you do not believe, how will you believe if I tell you heavenly things? No one has ascended to heaven, but he who came down from heaven, that is the Son of Man who is in heaven. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. For God so loved the world that he gave his only Son, begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is the condemnation, that the light has come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. For everyone practicing evil hates the light and does not come
to the light, lest his deeds should be exposed. But he who does the truth comes to the light, that his deeds may be clearly seen, that they have been done in God. Purihin, purihin, purihin natin ang Panginoon. May isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nangangalang Nicodemo. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. Rabi, sabi niya, nalalaman po namin kayo'y isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo malibang suma sa Kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong maipanganganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ang ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit, hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparuroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Paano pong mangyayari ito? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, Guro, pa naman kayo sa Israel, ay hindi ninyo nauunawaan ang mga bagay na ito? Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin, at ang aming nasaksihan ang pinatutuhanan namin, ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patutuo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutang ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang ibig ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit, hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang
hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit, namumuhay sa katotohanan. Ang namumuhay sa katotohanan ay lumapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagawa ay pagsunod sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. To God be the glory. Purihin natin ang Panginoon na malakas na papuri sa Diyos. Kahit wala po dito si Brother Rene na nakakamiss, sasabihin niya palagi sa atin ang kanyang opening, which is very meaningful. Pag nandito siya, ang laging pumapasok sa aking isipan, sa aking balintataw, ay itong katagang sinasabi niya, panimula. At alam niyo anong sinasabi niyang panimula? I have good news for you. At ang good news is this: for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not
perish, but have everlasting life. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sumampalataya sa kanya, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin natin ang Panginoon. Sinong gustong mapahamak? Sinong gustong hindi mapahamak? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago ko kayo paupuin, katulad niya, siya'y nagbibigay ng joke. Hindi ako marunong magbigay ng joke. Pero nais ko kayong bigyan ng kwento tungkol sa isang bata, 5 years old, na binigyan ng kanyang ama ng puzzle. Sabihin niyo, puzzle. Tanungin niyo sa katabi mo, alam mo ba ang puzzle? Ano ibig sabihin po niyan? Mga hiwa-hiwalay na mga bagay-bagay na iyong bubuuhin. So binigyan siya, ang ama, binigyan yung anak na 5 years old na puzzle tungkol sa mundo, the world, the map of the world. So pag sinabi mong map of the world, hindi lang yan map of the Philippines, kundi map of the world. Kaya malaki yun. Kaya ilang hundreds of pieces ang ibinigay sa 5-year-old boy para buuin ang puzzle na yon. Iniwan ngayon nung ama, at yung bata, ang sabi niya, I'm gonna try it, Dad. So iniliwan doon. Pero after 30 minutes, bumalik yung tatay. Nang pagbalik niya, 30 minutes lang. 5 years old. And ang binuo niya yung buong mundo na mapa. At nagulat yung ama. Sabi nung ama, paano mo, anak, nabuo ang puzzle ng world map sa maikling panahon? So tinanong ng ama yung anak. No? At yung anak, alam mo, nanood siya ng walang X and Y's. So, hindi siya mahilig magtanong ng bakit. Basta ginawa niya, at ang sabi ng anak, Dad, habang inaayos ko ang mga piraso ng mapa, nakita ko na sa likod ng puzzle na ito, ay yung may image na tao. Kaya, ang ginawa ko, Dad, itinaob ko yung puzzle. Ang sinundang kong buuin ay yung tao. Kaya nabuo niya ng napakadali ang mundo dahil nung mabuo niya yung tao, pagbaliktad niya, buo ang mapa ng mundo. Bakit binigay ng ama yon na buuin ang mundo? Sabagat ang mundo naman talaga natin ngayon ay magulo. Dahil wasak at magulo ang bawat buhay ng tao. Ang kaguluhang nagaganap sa ating paligid is only the reflection lamang or indicator ng kaguluhan na nagaganap sa buhay ng tao. Kaya nung mabuo niya yung tao, wow, it was a different story. Ganon din ang Diyos. Ngunit, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kung kaya't siya'y pumarito
upang ayusin at buuin ang anak ng Diyos. Naniniwala ba kayong buo na kayo? Sinong naniniwala na buo na siya? Lahat ng naniniwala ng buo na siya ay karapatan lang niyang umupo. Pero bibilang muna ako. Bibilang ako ng tatlo. Yan ang tradisyon natin, mga kapatid, di po ba? Ano ang tradisyon natin? Tradisyon natin ang bumilang ng tatlo. Di po ba? Yumuyuko ng tatlo. And that is typical Oriental people. Tayo, we belong to the Orient. Because we belong to the Orient, we call ourselves Oriental. Di ba? And we belong to the Philippines. So we call ourselves Filipinos. Di ba? Malapit sa Philippians. Tama ba? So ngayon, bibilang ako ng tatlo. Pag bilang ko ng tatlo, ang isisigaw naman natin ay, ano kaya? Ang sasabihin natin, forgive me, and forgive me. Amen? 1, 2, and 3. Purihin natin ang Panginoon. Isang mangangaral sa Israel na pariseyo at pinuno ng mga Hudyo na ang pangalan ay si Nicodemo. Isang gabi ay pumunta kay Jesus at nagsabi, kung babasahin natin yung John chapter 3 verse 3, how could it be, Panginoon? How can we be born again? Tungkol sa pagiging born again, sa totoo lang, tayong mga Katoliko ay kinakailangan din na ma-born again. Walang sinasabi ang Diyos na magpalit tayo ng relihiyon. Wala po yan sa Biblia. Upang magpapalit lang tayo ng relihiyon upang ma-born again. Hindi po. Dahil ang pagiging born again ay personal na karanasan natin tungkol sa pagbabalik loob sa Diyos. When we want to be born again, we have to reconcile ourselves and turn around ourselves para tayo ay magkaroon muli ng magandang personal na relasyon sa Panginoon. Amen. Sino gusto rito ang magkaroon ng magandang personal na relasyon sa Diyos? Hindi lang natin ito nauunawaan. Let us always remember that when Adam and Eve disobeyed God, nahiwalay ang espiritu ng tao sa espiritu ng Diyos dahil sa kasalanan. According to Romans chapter 6, verse 23, it says, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." So ano ibig sabihin po niyan, mga kapatid? So we are spiritually dead in sin. Ang espiritu na bigay ng Diyos sa atin ay namatay at kailangang ipanganak muli. Ang tanong, kung titingnan natin at babalikan natin, hihiramin natin ang tanong ni Brother Mike.
Kadalasan, uulitin ko to sa inyo, tuwing tinatanong kami ni Brother Mike, hindi kami nakakasagot. Ang sasabihin niya, palibhasa, hindi ka nagbabasa ng Biblia. Pag sinasabihan niya ako niyan, gusto ko nang dumapa at gumapang sa hiya. Mantakin mong naging pari ka, tapos sasabihan ka niyan, no? Which is true naman, no? Na hindi ka talaga nagbabasa, no? Kasi mga pari, nag-iipon-ipon yan eh. Naikwento ko na to sa inyo noon, di ba? Bata pa ako, so sino mga kasama kong pari? Mga batang pari din. Ano mga pinag-uusapan pag mga bata pang pari? Aba, ambisyon. Lahat gusto maging obispo. Lahat gusto maging kardinal. Lahat gusto pa maging papa. Pag mga bata pa kayong pari, kaya ang pinag-uusapan yan, anong pinag-aralan mo? Naka-master ka na ba? Nakatapos ka na ba ng PhD? Yan. Pero pag midlife ka na, ang midlife, pag 40 years old, 50 years old, iba naman ang pinag-uusapan yan. Ang pinag-uusapan yan, kailan ka magre-retired? Yan, iba naman, no? Pas malala kapag ang mga pari nagsasama-sama ang edad 60 years old above. Alam nyo, pinag-uusapan yan, ano ang maintenance mong gamot? Gaganda, di ba? Ako natutuwa ako pag mag-uusap-usap sila, iba-ibang pinag-uusapan. Pero, dito, mga kapatid ko kay Kristo, ang kailangan natin tanungin, hiramin natin ang tanong ni Brother Mike, kung siya naririto. Huhulaan ko lang. Kung ganon, na tayo ay kailangan ipanganak muli, siguro magtatanong si Brother Mike, paano ba tayo magiging born again? Ang una, kung tayo ay magsisisi, para tayo maging born again, kailangan muna nating pagsisihan ang kasalanan at manalig tayo sa Diyos. Bakit kailangan tayong manalig sa Diyos? Sapagkat ang Diyos na ito na nagmamahal sa atin, ipinakita niya sa pamamagitan ng kanyang pagkatawang tao. At hindi lang nagkatawang tao, kundi siya'y namatay upang bayaran ang kaparusahan ng ating kasalanan. Amen. Hindi lang nagtatapos doon. Siya'y inilibing at ang kagandahan nito, hindi siya nagtapos sa kamatayan. Kaya kailangan nating magsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat ang Diyos na ating sinasamba ay hindi nagtapos sa kamatayan, kundi siya'y muling nabuhay. So anong ibig sabihin nito, kapatid ko kay Kristo? So sapagkat siya'y muling nabuhay, kung tayo ay nagsisi at nagbalik loob sa Diyos, kapatid, in return, the manifestation, ang effect ng pagbabalik loob sa Diyos ay muli mong tinatanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang ibig sabihin na kailangan nating isilang muli at tanggapin natin ang kaligtasan na alok ng Diyos. Inaalok tayo ng Diyos. At kapag tayo inaalok ng Diyos, ano ang respond ng tao? Tatanggapin o babaliwalain? Sino ang tatanggap? Napakahina. Yung sagot ninyong tatanggap, parang nagdududa kayo.
Para kayong nasa klase, no? Kanina nasa klase, sinong naniniwalang ang Diyos ay nagpatawad? Nag-aalangan sa sagot, no? O ngayon, ulitin ko. Sino ang tatanggap sa alok ng Diyos? Yan, no? Mahina talaga, no? Kapag napakaganda na noon. Yun ang sagot kapag si Brother Mike ang nagtanong. Kapag iba, ang sagot iba. No? Oh. Pero pag si Brother Mike ang nagtanong, nako. Paano sumagot si pag kay Brother Mike naririto? Paano kayo sasagot? Oh, kita nyo na? Yan ang talagang, kaya nakakatakot pag pumapalit ka kay Brother Mike. Okay, ngayon, kapatid ko kay Kristo, according to Romans chapter 10 verse 9, if you confessed with your mouth that Jesus is Lord and believing in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Napakagandang kasabihan, napakagandang pangako ni Lord. Pero dinudugtungan niya ng ating mahal na punong lingkod. Kasi basta kapag tinanggap lang natin at naniwala, pero wala tayong gagawin, that's the danger. Kinakailangan, tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, and tanggapin natin ang katotohanan na siya'y muling nabuhay, at sapagkat muli siyang nabuhay, idugtong natin kay Santiago na dapat yung pananampalataya natin ay sasamahan natin ng magandang gawa. Amen? And so, ang sino mang tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ay naliligtas at bibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Hindi lang siya magiging anak ng Diyos, kundi siya pa'y kakasihan ng banal na Espiritu. Anong ibig sabihin ng kakasihan? Na ikaw ay what? Sasamahan. Sumasa iyo ang presensya ng banal na Espiritu. So what will happen, mga kapatid ko kay Kristo? Our spiritually dead spirit, sapagkat nagkasala, namamatay, and once we go back, ang spiritual spirit natin will be born again at magkakaisa o makakaisa na muli natin ang Espiritu at ang Espiritu ng Diyos. Amen? And God is a Spirit. And we can only communicate or commit ourselves with God through our spirit that is born again. Kung dati ay hindi natin nauunawaan ang mga bagay tungkol sa Espiritu tulad ng uri ng pag-ibig ng Diyos para sa atin, ngayon ay mauunawaan at mararanasan na natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Tingnan natin anong uri ang pag-ibig na galing sa Diyos. The kind of love that God is given us. According to the gospel, in John 3:16, for God so loved the world. Ganyang kahalaga ang pagmamahal. Hindi niya binaypas ang mundo. Hindi katulad natin,
Ang akala natin na ang mundo ay masyado nang madumi, hindi na tayo dadaan sa mundo. Hindi. Dadaan tayo. God did not bypass the world, but He went through the world. Kaya pag sinabing ganon, ang Diyos na naririto sa atin ay ayaw niya tayong kung bakit nagbigay siya ng magandang halimbawa sapagkat ang Diyos na ating sinasamba ay ayaw niya tayong mapahamak. Amen? Lately, napansin ko sa anak kong nagbibinata, 17 years old, magi-18 siya ngayong March. Nag-aaral po siya sa Ateneo, first year college. Ang kinukuha niya is international diplomatic relation, no? Majoring in Asia. Ganon. Napansin ko, yung anak ko umiiwas sa akin. Pag kumakain kami, hindi siya makatingin sa akin. At kapag kinakausap ko siya, lagi siyang nakayuko. Sabi ko, mayroon itong kasalanan. Pag may kasalanan tayo, umiiwas tayo, no? Ako rin, no? Pag may kasalanan noon, nung bata pa ako, umiiwas ako sa tatay ko. Umiiwas din ako sa mga pari kapag ako may nasa seminaryo at may ginagawa akong kalokohan. Umiiwas din ako sa pari, no? At napansin ko dun sa anak ko, lagi siyang umiiwas sa akin. At maya-maya, the following day, may sinabi sa akin yung may bahay, Sister Nelia. Sabi sa akin, Ray, Dad, yung anak mo, parang may ginagawang masama. Sabi ko, bakit? One day, naamoy ko yung kwarto niya, na parang amoy sigarilyo. So ako naman, sabi ko, maniwala ka dyan. Siyempre may kapitbahay tayo, baka mamaya pumasok lang yung amoy ng sigarilyo. Pero, siyempre, alam ko yan. No? Pag mga binata at nagtatago, nag-i-smoke, alam mo kung saan nilalagay yan? Sa mga binata, sa wallet, iniipit yan sa loob ng wallet. Kung wala sa wallet yan, sa ilalim ng kanilang unan. Kung wala sa unan, nasa drawer. Kung wala sa drawer, sa aparador. So, ang una kong ginawa, pinuntahan ko yung drawer. Pagbukas ko, lo and behold, andoon ang isang kahang Marlboro. So, sabi ko, ba dapat ito makausap? So, alam ka naman ang sermonan mo yan. So, sinundo ko sabi ko sa may bahay, nagpaalam sa akin, susunduin ko si Joseph. Aba po, sabi ko, susundin mo? Sama ako. Sumama ako kasi kakausapin ko siya. Siguro, yung ate naman niya, mag-best friend yung dalawa. Nakita niya ako na hawak-hawak ko yung sigarilyo niya. Siguro malayo pa kami, tumawag na. Sabi niya, huli ka. Kaya pagdating namin doon sa Ateneo, umiiwas. Ang ginawa niya, nagpasama siya ng isang classmate. Akala niya, hindi ko na siya sisermonan. So sumakay sa aming sasakyan, drinap namin yung classmate niya. Pagka-drop niya, kinausap ko yung anak ko. Ang sabi ko, 3 tanong. Joseph, may 3 tanong lang ako sa iyo. Ang unang tanong, kaya mo nang mabuhay mag-isa? Kaya mo na bang mabuhay mag-isa? Sabi naman ng anak ko, what do you mean, Dad? Mabuhay. Ihiwalay ka, ikaw ang maghahanap ng pan-tuition fee mo, ikaw ang maghahanap buhay para kumain ka, ikaw ang maghahanap buhay para makatira ka sa ibang lugar. Sabi niya, hindi ko po kaya, Dad. Okay? Kung hindi mo kaya. So kung hindi mo kaya, ang ibig sabihin yan, sa aming katitira. Opo, Dad. O kung sa aming katitira, sinong masusunod? Ikaw o ako? Sabi niya, ikaw po. O ngayon, ang ibig sabihin yan, sa lahat ng bagay, ako ang masusunod.
Opo, Dad. O, ngayon, mayroon ka bang itinatago? Sabi niya, Dad, I started smoking last December. Last December. Sabi ko, but Dad, I realized it was bad. Tapos sabi niya, bakit? Bakit mo nasabi yon? Sapagkat yung sigarilyong hawak-hawak mo, kaya ako hindi yan inubos kasi masama po. Sabi ko, palusot lang ito. Pero ang sabi ko naman sa kanya, okay, I believe you na ikaw ay magbabago at ikaw mula ngayon ay hindi na maninigarilyo. Ang sabi niya, yes, Dad. Alam mo ba kung bakit kita sinasabihan nito? Yes, Dad. Ano? Sapagkat ayaw mo akong mapahamak. Amen? So ngayon, ganito rin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ayaw niya tayong mapahamak. Ang lahat ng kanyang nilikha upang ang tao ay makatanggap ng kaligtasan at ang pagliligtas at ang kaligtasan ay hindi natin magagawa sa ating sarili, kundi sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ginawa nga ito ng dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Mahal niya tayo, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, tandaan mo ito. Mahal na mahal ka ng Diyos. Okay, so yun ay introduction. Papasok na tayo sa topic. Oh, hey, maaga pa no? So, introduction lang yon. So, ngayon, I would like to share with you 3 things about God's love for us. Ang unang bagay na dapat nating matutunan is that I want you to know that God loves you whoever you are. Mahal ka ng Diyos, maging sino ka man. Tapikin mo yung katabi mo, kapatid. Kahit mangungutang ka, kahit mapaglamang ka, kahit pangit ka, kahit masama ang ugali mo, kahit ikaw ay mapaglamang, tandaan mo ito, mahal na mahal kita. Purihin natin ang Panginoon. And this is the good news. The good news is, in 1 John 4:16, God is love. So it is His nature to love. God's love is called agape. Divine love ang ibig sabihin. At sapagkat ito'y divine love, kakaiba sa human love, malaki ang pagkakaiba ng human love. For example, ang human love, sa palagay nyo, papakasalan ko yung asawa ko ngayon kung hindi siya sexy? Hindi. No? Kahit mga lalaki ngayon, tatanungin ko, sino mga lalaki dito, yung tunay na lalaki, taas ang kamay. Taas ang kamay, mga tunay na lalaki na may asawa, taas ang kamay. O, diba? Kung tatanungin ko kayo, niligawan niyo ba yung asawa niyo kung ang kanyang hugis ay 60-60-60? Hindi. Niligawan niyo ba yung asawa niyo kung yung mukha niya, ang ilong, naririto? Hindi rin. So, bakit? Human love yon. Naku, kung paano ko talaga mahalin yung asawa ko hanggang ngayon, siyempre. Kung paano ko siya niligawan, mantakin mo, pari ako, nanligaw, no? No, pari ako nun, pero hindi niya alam nung nanliligaw ako, hindi niya alam na pari ako, no? Hindi niya naman ako kilala noon no?
bigla na lang akong lumitaw sa LA. No? Saan yung LA? Ligaw Albay. Los Angeles, no? Bigla na lang akong lumitaw sa Los Angeles, nakita ko siya. Di ako nagpakilala na pari ako. Niligawan ko kasi siyempre, ibang klase. Ang tingin ko sa kanya, mataas. Pag slim ang tao, mataas yan, tingin mo. No? Pag tumataba na ng tumataba, pumapandak na yan. Ganyan. Pero pag slim, subukan nyo, di ba? Pagka-slim talaga, malayo pa. Wow! Ang tangkad niyan, no? O kaya napansin ko kaagad siya, tangkad, no? Napansin ko kaagad. Kaya, niligawan ko siya, hindi niya alam na pari ako. Nung sinagot niya na ako, sabi ko, pari ako. Sinampal ako. Manloloko. No? Pero naniwala na rin siya na hindi ako nanloloko kasi pagkatapos kong sabihin pari ako, dati. Pero lumabas na ako. No? So ngayon, ibang klase yung pagtingin ko sa kanya. Talaga, super. Grabe. Ngayon, nag-iba yung kanyang figure. Yung figure niya ngayon, 50-50-50. Kaya minsan, pag tumatabi na siya sa akin, sabi ko, ako na lang ang buhatin mo. Sinasampal ako lagi. Yan ang tao. Tao yan. Nagbabago. Pagtingin, parang Pero alam nyo, ang nagbigay sa akin ng inspiration, si Brother Mike. Yung kanilang buhay, mag-asawa, napakaganda, no? Kahit anong mangyari, hindi nagbago ang pag-ibig ni Brother Mike kay Sister Belen, no? Paano? Hindi rin nagbago yung figure siguro ni Sister Belen. Napanatili niya yung kanyang kaseksihan. Kaya kayong mga babae, panatilihin nyo yung kaseksihan nyo. No? Ayan ang pagkakaiba ng human love. No? Nagbabago. Pero ang divine love, kapatid ko kay Kristo, ang divine love never changes. He is the same God yesterday, today, and forever. Together now, let's sing Jesus Christ the same. Jesus Christ the same. Jesus Christ the same. Jesus Christ.
The same yesterday, same today, the same forever. The same yesterday, the same today, the same forever. Napakabuti ng Panginoon. Hindi nagbabago. Lahat tayo na nagkasala, iba't ibang klaseng pagkakasala. Lahat tayo na nagkakaroon ng mga pagsubok, na dumaraan sa mga pagsubok. Lahat tayo na may mga suliranin, iba't ibang klaseng suliranin. Gaano man kasama ang tingin sa atin ng iba dahil inusgahan tayong makasalanan, kapatid, ang Diyos ay hindi nagbabago sa atin. Ang kanyang pag-ibig sa atin has no condition. Walang kondisyon ng kanyang pagmamahal sa atin. Hindi katulad natin. Kaya nung sinabi ko yung example ng may bahay ko, natatakot akong umuwi mamaya. Nakikinig yun eh. No? Pero, pinanghahawakan ko ang salita ng Diyos. Pag uwi ko man mamaya at nasa labas na ang aking mga damit, malaki ang pinanghahawakan ko. Ang Diyos, hindi ako. Hindi magbabago ang pagtingin niya sa akin. Amen? Pero ang nangungumpisal daw in public, pinapatawad na kaagad. Sapagkat nakikinig siya ngayon, I am sorry. Oh, totoo naman. Maganda naman yung nagsasabi ng totoo. Di po ba? Buti nga yan, alam na niya kung bakit minsan pag nagtatabi kami at sinasabi ko, urong-urong ka nga doon. At least alam na niya ngayon. Kaya pala pinauurong ako dahil 50-50-50 na ako. Oh, at least magbabago na rin siya, no? O, di ba? O, ngayon, kapatid ko kay Kristo, Diyos Mariosep, itong aking ginagawa. Di ko na alam kung bakit ko nasabi yon. No? Pero ang mahalaga, laking problema ito. Pero ang mahalaga, kapatid ko kay Kristo, problema man ito sa tao, sa Diyos, walang problema. Bakit? Walang imposible sa Diyos. So basta, mahal nga tayo, lahat ng tao sa mundo, banal man, makasalanan man, bata man, o matanda man. Kapatid ko kay Kristo, ang Diyos ay hindi nagbabago sa atin. Ito natutunan ko sa turo ni Brother Mike. Actually, magsasabi ako sa inyo ng totoo. When I was in the seminary, I never heard, never. Hindi pa ako talaga nakarinig ng mga katuruan na tinuturo sa atin ng ating mahal na punong lingkod. Sa totoo lang. Dahil ang mga naririnig namin sa seminaryo ay mga galing sa libro. Kaya nga ako naiinggit sa inyo sa totoo lang. Bakit? Sapagkat pag nakikita ko kayo, nagbago kayo, ang buhay nyo nagbago din, pati ugali nyo nagbago din. Pati ang pakikitungo nyo sa mundo nagbago din.
Dahil sa mga naririnig ninyong magandang balita na ang nagpapahayag na ginagamit sa kapanahunan ay ang ating mahal na punong lingkod. Yung bang tinatawag na symbology. No? Sa kanya ko natutunan yon. Sa amin, ang turong ito, hindi ganito magturo. Mga ergo sum, ego sum, sum, mga ganon, no? Sasabihin lang na, I love you, ergo sum. Ano yan? Makakain. No? No, pinahihirapan sa seminaryo, pinahihirapan talaga. No? Pero, ang kagandahan dito, yung natutunan ko, narinig ko although nasa Biblia, no? Pero narinig ko sa kanya, sa turo sa atin, maski naririnig ko rin sa ibang mga nagayag ng salita ng Diyos, yung mga elders. Alam mo, ang paborito kong elder na talaga pag siya ang nagpipreach, no? Nakikinig ako sa kanya, no? Maliban siyempre kay Brother Mike, no? At si Brother Mike talagang taken na yan, no? Kumbaga, no? Wala nang duda diyan, no? Pero pag nagpipreach itong isang to, yung bang maya-maya kakanta, no? Yung mga kanta pa niyang mga ibang klaseng mga kanta, no? Yung kumakanta ng yung mga 60s na mga kanta, no? Na nababagay naman talaga sa mukha niya, no? Pag nagpipreach yan, talagang hanga-hanga ako dyan, no? Mga kapatid, sound na sound, no? Talagang hanga-hanga ako dyan, no? Pero pag sinabi ko kasi yung pangalan, baka lumaki ulo niyan, no? Pero meron talaga ako. Ang ganda-ganda ng talk niya, no? Magto-talk yan. Talagang meron pang mga diin, no? Yan, napakaganda! Mahal kita. Ay, kakanta ka agad, no? No, kanta, tapos mayroon din yan ang kagandahan pa niya, may sarili rin siyang, hindi choir, may sarili siyang singer, no? At, hindi mo makita yung kumakanta na yan, no? Kahit nakatayo, hindi mo pa rin makita yung kumakanta, no? Pero maganda yung boses din niya, no? But anyway, ito tinuturo niya, no? Ito yung tinuturo niya, mga kapatid. Ito yung narinig ko kay Brother Mike. Na ang mahal niya tayo, mahal tayo, walang sa kanya mga distinction. Yung distinction, walang pagkakaiba. Neither Greek nor Jew, neither Filipino nor Chinese, no? Neither pandak no matangkad, neither maitim o maputi, no? Sa kanya, everything sa kanya is the same because of His love for us. Sabi nga, no? Makasalanan ka man, hindi ka makasalanan, pag umulan, tatamaan ka pa rin ng ulan. Makasalanan ka man o hindi makasalanan, pag uminit, ikaw din ay naiinitan. Yan ang kagandahan ng Lord. Hindi sinasabi ng confession, no? Nung pari ako, iba, no? Isang oras na, nagpapakumpisal ako, inaantok na ako, pag titingin, lalabas muna ako, titingnan ko, ang dami pa, Diyos ko. Tapos iba-ibang amoy, mga bad breath, mga iba-ibang expression. Pagtingin ko uli, ang dami pa, Diyos ko. Nakaisip ako. Pagpasok, madali ito. Lahat ng may mga mortal sin nasa kanan. Lahat ng venial sin sa kaliwa. Ang bilis, no? Kasalanan. Patawarin na kayo ng Lord. Kayo mga ng venial sin, pinataw. Tapos in 1 minute. Total pare-pareho naman. Sa totoo lang, sa Diyos, wala naman talaga. Ako, ewan ko, sana hindi ako ma-excommunicate, no? Umaamin lang ako nun. Naniniwala ako, siyempre, katolikong doktrina yan, eh. Pero sabi ko, sige na nga, tama na yan, no? Pero hindi ko na yan kinokontra, no? Pero sa totoo lang naman, sa pananaw ko, ang kasalanan ay kasalanan. Maliit man o malaki, kasalanan pa rin yan, di ba? Sa akin, no? So walang distinction. What is sin is sin. What is not sin is not sin. So, mortal sin, venial sin, mga ganun, no? Pero sa bagay, totoo na,
Diyos ko, wag sana akong naririnig ng mga pari ngayon, no? Pero totoo na, yung mga mortals, mabibigat na kasalanan. Ano yung mabibigat? Father, ano po yung mabibigat na kasalanan? Abortion. Aba? Noon, ang abortion, kapatid, ang nagpapatawad lang yan, obispo. Kaya pag nagkasala ka ng abortion, sa obispo ka pupunta, hindi sa pari. Sige na nga, umupo na nga kayo. Hindi nakakatagal to, upo uli, no? 10 minutes na lang, no? Upo uli kayo. 10 minutes na lang. Okay, so, because of that, no, God's love embraces saints and sinners alike. God became man that men might become His image and likeness. In Romans chapter 5, verse 8, God demonstrates His own love for us in this, that while we were still sinners, Christ died for us. Ang problema ay hindi natin maranasan o ma-appreciate ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Dahil sa ating mga negatibong karanasan. Kadalasan, nasasaktan tayo sa human love at ang pag-ibig na laging mayroong kapalit at kondisyon. May kapalit. Kaya nga, pag nagmamahalan tayo, lagi tayong may kondisyon. Kaya lagi may salitang, bakit? Kaya maganda manood ng X and Y's. No? Laging may X at laging may Y's. No? May bakit. No? But, at the same time, mga kapatid ko kay Kristo, no, dapat ang pag-ibig natin ay walang kondisyon. Matthew 5 verse 6, it says, If you only love those who love you, what reward is that you can get? Even tax collectors do that much. Kaya, kung magkagayon, kung tayo ay may pag-ibig, hindi lang yung mag-iibig din sa atin. Subukan nating ibigin yung taong number 1 na pasaway. No? Naranasan ko yan kay Brother Mike. No? Paparusahan ka, sususpindihin ka, pagkatapos maya-maya, pag na-realize mo na, pababalikin ka na. No? Kaya di ba tinuturo rin sa atin yan, tayong mga may asawa? O, kapag wala yung asawa mo, humiwalay, baliktarin mo yung pintuan. Di ba? Ay, maraming gumagawa yan. Maraming nagpapatuto. Himuwalay. Gusto niyang bumalik yung asawa niya. Dahil yung asawa niya nasa kabilang pintuan. Sabi ni Brother Mike, baliktarin mo ang pintuan. Oh, di ba? Binaliktad yung pintuan, bumalik. No? O bakit? Sabagkat kinakailangan na kung tayo man ay magmamahal, mahalin natin yung taong nakakagalit natin, yung number 1 pasaway, no? Ang ganda nito. Ito naman, abang sinasabi ko ito, siguro nakikinig din siya, ay tatanggapin ako dahil pasaway. O, di ba? So sa madaling sabi, mga kapatid ko kay Kristo, ang gagawin natin ngayon is mahalin natin yung taong hindi rin nagmamahal sa atin. For after all, kahit ang mga sinners, kahit ang mga drug lords, nagmamahal sa kapwa drug lords. Oh, di ba? Ang mga adik, nagmamahal sa kapwa adik. Oh, wala rin kwenta. Kaya kung ako sa inyo, pagbalik nyo sa bahay, hindi kayo magkaintindihan ng asawa mo, sabihin mo, mahal kita. At pag dati ng mahal kita, may pasalubong ka na. No? Yan ang gagawin ko mamaya. Mahal kita, may pasalubong ako. Di ba?
Kung ang paghaharian, yung alimbawa, kapag natawa ko doon sa joke ni Father nung Sunday, no? Para daw maalala mo ang lahat ng bagay, magpautang ka. At lahat pati interest, maalala mo. Para hindi mo maalala, mangutang ka. Para hindi mo maalala. Pero dito, kapatid ko kay Kristo, kapag nagpapahiram ka, magpahiram ka. Expecting nothing in return. Diba? Pag nagpapahiram. Tayo naman kasi mga Pilipino, alam naman natin na hindi tayo makakabayad. Sasabihin mo, manghihiram. Diretsuhin mo na lang. Humingi ka na lang. Hindi ka ba nagkakasala niyan? Sabi mo sa kapitbahay mo, pahingi po nito. Bakit? Kasi hindi ako makakabayad sa iyo. Bigyan mo na lang ako. Tayo kasi mahihilig tayong magkunwari, no? Pautang. Mangungutang, walang trabaho. Paano ka makakabayad? No? So, ang gawin mo, manlimos ka na lang. No? In that way, yung magbibigay sa inyo, sabi sa Luke 6, kapag ikaw ay nagbigay, ikaw din ay bibigyan siksik, liglig, at umaapaw. Amen? Pangalawa, kapatid ko kay Kristo, know that God's love is compassionate and forgiving. Know that God's love is compassionate and forgiving. Mahabagin at mapagpatawad ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Mahabagin at mapagpatawad ang pag-ibig ng Diyos. Kaya, ito na sinasabi sa atin, na kung tayo man ay may kasalanan, nagkasala tayo, kaya sa misa, mayroon tayo sinasabing, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, na kapag tayo nangumpisal sa Diyos, even direct or to the priests, na sinasabi, walang nangungumpisal na hindi pinatatawad ng ating Panginoon. And that is true, mga kapatid ko, kay Kristo, sapagkat ang pangalawang pag-ibig ng Diyos ay ang isang compassionate at mahabagin. Amen. And finally, mga kapatid, itaas ang mga kamay, finally. Kung ngayon, may bagong buhay. Ako ngayon ay bagong buhay. Ako ngayon ay pinagpala. Ako ngayon ay pinagpala. Ako ngayon ay tagumpay. Ako ngayon ay tagumpay. Finally. Sabay-sabay. Ang buhay ko ngayon ay siksik-liklik ng biyaya. Buhay ko ngayon siksik-liklik ng biyaya. Kung may pagsubok, ay hindi alintana. Pagkat ako'y punong-puno, ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan. Sa pagdahak sa kabanalan. Ida sa mga kamay, fight! Ako ngayon malaya na. Ako ngayon malaya na. Lumundag ang mayaman na. Ako ngayon mayaman na. Sumigaw ang magaling na. Ako ngayon ay magaling na. Finally. Sabay-sabay. Bagong buhay. Ako ngayon may bagong buhay. Lumundag ang mga pinagpala. Ako ngayon
Finally, mga kapatid ko kay Kristo, ang pag-ibig ng Diyos ay kailanman hindi nagbabago. The unboundless, tinatawag na unlimited love. And that is so beautiful, no? If it is unlimited, sino pumupunta sa restaurant na ang kanin ay unlimited? O, di ba? Walang sawa, no? Inasal, no? Pag pumupunta ako doon, yung unlimited man, pero sumusuko ka. Sumusuko ka. Pag napapansin ko ng malaki na yung tiyan ko, at talagang kahit gusto ko pa, ayaw na. Yan ang unlimited ng tao. Pero ang Diyos, yung unlimited ng Diyos ay talagang walang boundary. Kundi it goes on and on and on. Amen? Kaya nga, God so loved the world that He gave His only begotten Son. To the last minute, ang kanyang pag-ibig sa atin. This is the true love that God is giving us. Kaya ngayon, kapatid ko kay Kristo, pagkatapos po nito, mayroon tayong pagbunot. Bubunutin yung pangako ng ating mahal na punong lingkod nung nagpunta sa Laguna. No? Bubunutin ngayon. 70 ang bubunutin. Yung nagpunta sa Luneta pala, anong Laguna? Bakit nga ba Laguna? No? Bakit ba laging Laguna ang naiisip ko? No? Okay, yung lahat ng nagpunta sa Luneta, bubunutin po ngayon, 70 people ang bubunutin, no? There are 350,000 ang ilalabas ni Brother Mike, so bawat isang mabunot, may 5,000. Amen? Okay, so yan ang pag-ibig. Yan, basta pag-ibig na ganyan, natutuwa tayo, no? Okay, so ngayon, yan ay mamaya pa, mga kapatid. Itaas natin ang ating mga prayer requests muna, no? Sa pagtaas natin ng ating mga prayer requests, no? Habang hinahawakan natin ang mga prayer requests, wag muna yung mga bags, prayer requests lang muna, no? At habang nakataas yung prayer request ninyong isa, yung isang kamay naman nasa balikat ng inyong katabi. Diba? Alam nga naman, dalawa ang kamay na ginagamit nyo sa pagtaas ng prayer requests, no? Yung isang kamay, habang nakataas ang prayer request, yung isang kamay, nakalagay sa balikat ng inyong katabi. Amen ba? So ngayon, habang itinataas po natin yung mga prayer request na yan, kasama dyan sa prayer request ninyo, mayroon dyan nakasulat at sumulat na tungkol sa kagalingan ng kanyang mga anak, ng kanyang kapwa, ng kanyang kaibigan, no? Mayroon diyan nakasulat, kagalingan sa cancer at lahat ng kanyang kagalingan niya, no? So itaas natin ang mga prayer requests na yan at ipatong natin. Ipikit din natin ang ating mga mata. No? Dito gagawa ng himala ang Diyos. For after all, we believe that whenever 2 or 3 are gathered in His name, naroroon siya. Tatandaan natin na ang pag-ibig na ibinigay sa atin ng Diyos hanggang ngayon, kasama rin pa rin yan sa kanyang pangako sa atin. Na ang kanyang pangako, kanyang tinutupad. At ang pag-ibig na ito ay tunay. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya ano nga ang mga pangako niya? I have loved you and I will love you and I have loved you with an everlasting love. Ang mga pangako niya, hindi ko kayo kalilimutan magpakailanman. So panghawakan natin ang pangako. Pangako ng ating Panginoon sa atin.
pangako ng Diyos na hindi natin iiwan at pababayaan ay ang pangako niya ngayon na lahat ng may karamdaman ay Kanya nang pinagagaling. Na lahat ng mga pinanghihinaan ay Kanya nang pinalalakas. And I claim right now na lahat ng inyong itinataas ay Kanya nang tutugunin. In Jesus' name, say Amen. 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 O ngayon, itaas niyo yung mga bags, mga gamit, objects na gusto niyo itaas, mga retrato, dokumento, pasaporte. Yan. Taas niyo na po, no? Gusto niyo, pati asawa niyo, taas niyo. O dakilang Panginoon, tinataas po namin sa iyo ang lahat ng mga bags, mga wallets. Ikaw na po ang pupuno sa lahat ng mga kakulangan na ito. At mga tubig, mga objects, mga documents, pasaporte, retrato, nasaan man sila naroroon, promosyon at kagalingan. At lahat ng mga objects, O Lord, I claim it na iyong hihipuin upang sino man ang gumamit niyan ay dadaluyan ng himala at tanda. In Jesus' name, say Amen. Amen. And Amen. O ngayon, hindi muna tayo mag-give thanks. Kasi may part 2 tayo. Mamaya tayo mag-give thanks para lahat tayo naririto. Hindi muna tayo aalis. Upo muna tayo lahat. Tatawagin na natin ngayon ang magbubunot ng mga tickets, no? Di pa tayo tapos, no? So mag-give thanks tayo mamaya. Si Brother Che at si Brother Arman. At mga siguro mag-anyaya na rin ako sa mga choir na bubunot. Malay nyo, mabunot nyo yung inyong mga papel, no? Okay, so 70. Sino man ang tutulong dito, no? O mga choir. Matig sa 10 lang kayo, no? Para magkaroon ng 70. No? Okay, kinakailangan nandito po ang inyong mga, o kaya wag nyo na, yung mga ticket ba ninyo, hawak po ba ninyo? Yung mga kopya ninyo? Tig 10 muna. At tawagin lang po natin mga number. Anyway, wala po namang instruction kung kayo ay nandito o wala. Ang mahalaga ay hawak ninyo ang inyong mga kopya ng inyong ticket, yung ticket stub, at i-announce din pa rin po nito natin sa radio yung mga winners. Ano po? Okay. Ating sa 10 muna. Okay. 10. Tig 10. Bali 70 lahat yan. Nabubunutin natin. Okay. Siguro yung wala sa luneta, yun ang uuwi na. Okay. Brad, pakihawak nitong mic. O mayroong taga-sulat? Meron bang pwedeng... Teka, pa isa-isa. Pwedeng humiling ng taga-sulat dito, please. Halika, Banjo. Sino? Ikaw na lang. Taga-sulat. Okay. Unang number 035
03-578. Pangalawa, 10381. 10381. Third number, 04364. 04364. Fourth number, 04376. 04376. Next, ticket 04379. 04379. Next number or ticket, number 03790. 03790. Next ticket, 03577. 03577. Next ticket, 04377. 04377. Zero 1843. 01843. Next ticket, 04378. 04378. Yan ang unang 10, ano? Merong natanda niyan. Ito na tandaan niyan. 10 yan. Para hindi na magano. Okay. Number 07862. Number 07862. Next number, 00438. 00438. Next number, 00504. 00504. Next, 00706. 00706. Next number, 05424. 05424. Next number, 10550. Nulit ko na ba yun? Next number, 06950. Next number, 06949. Next number, yon ulit, 06949. Next number, 04358. 04358.
Next number, 04359. 04359. The third set, ticket number 00963. 00963. Next number, 09295. 09295. Next ticket number, 03924. 03924. Next ticket number, 00359. 00359. Next ticket number, 00750. 00750. Next, 02938. 02938. Next number, 07731. 07731. Next number, 00358. 00358. Next number, 02558. 02558. Next number, 04390. Sampu ba yan? Ito ba nabilang ko to? Okay, next set po natin. Set 4. Ticket number 00705. 00705. Next ticket number 04725. 04725. Next number 18958. 18958. Next ticket number 03556. 03556. Next ticket number 10515. 10515. Next ticket number 10514. 10514. Next ticket number 01841. 01841. Next 03770. 03770. Next 07016. 07016. Next 05486. 05486. Set 5 na po tayo.
Ticket number 18991. 18991. Next, 01079. 01079. Next, 03125. 03125. Next, 18990. 18990. Next, 03928. 03928. Next, 19248. 19248. Next, 19207. 19207. Next, 00785. 00785. Next, 08937. 08937. Next, 19210. 19210. Naka-15 na tayo. Ito ang 6 bats natin. Number 19135. 19135. Next, 10430. 10430. Next, 10386. 10386. Next, 03140. 03140. Next, 03138. 03138. Next, 00318. 00318. Next, 00970. 00970. Next, 01076. 01076. Next, 00257. 00257. Next, 01933. 01933. Last bats, pang 7. Number 07078. 07078. Next number, 00445. 00445. Next, 00010. 00010. Next, 09287. 09287. Next,
0346 0346 Next, 07206 07206 Next, 09494 09494 Next, 07601